Bukas na ang pag-uumpisa ng COC filing, attorney. Ano ba ang mga dapat tandaan ng mga tatakbo national and local elections, and local elections? Una po sa lahat, ang ating form ng Certificate of Candidacy ay naka-upload na po sa aming website. Pwede nang i-download at i-print yan. At pinamimigay din po namin ng libre yan sa iba't ibang opisina ng COMELEC. Pakatandaan lang po, 5 kopya ang isusumite. Kailangan mag-attach ng ating tinatawag na latest picture. Hindi po yung lampas na ng 6 na buwan. Wala rin pong bayad ang pagpapile ng COC. Ngunit kailangan po ninyo itong lakipan ng documentary stamp na nagkakahalaga ng 30 piso. Hindi po sa COMELEC binabayaran yan. Binabayaran at binibili po yan mula sa PAR at sa mga Treasurer's Office dahil ito requirement ng batas. And lastly, ang ating pong COC ay dapat notaryado bago po i-file sa COMELEC. Meron po bang mga pinagbabawal habang sila po ay maghahain? Like kagaya po, kasi nakaugalian na marami talagang dinadala ng mga constituents. Marami parang nagrarally sila every time na merong filing ng COC. Maghihigpit po ba dito, Attorney Rex? Considering lumipat na rin po kayo ng lokasyon, lalo na dito sa Metro Manila, sa national position, lumipat na kayo ng lokasyon and venue. Pero maaari pa rin ba na magsagawa ng ganon yung mga kandidato kasama yung kanilang mga supporter? Bagamat hindi po namin ini-encourage ito, wala pa pong kapangyarihan ng COMELEC na pigilan sila sa kanilang gagawin. Bagamat kung sila po ay makakaabala sa batas trapiko, kailangan po ay may pahintulot ng kanilang mga local government units sa mga parada po na yan. At any rate po, dahil hindi pa naman sila na ituturing na kandidato, hindi pa po makikitang paglabag ito sa mga batas panghalalan. Pero paalala po, sa mga lokal na posisyon po, ang papapasukin lang ng COMELEC ay 4, meaning yung kandidato at 3 supporters po niya. Wala na pong lalampas dyan. Dito naman po sa national positions, ang papapasukin lang po yung kandidato at 4 na companions po nung nag-a-aspire na maging senador. At sa party list naman po, mananatili ding 5 kung saan ang isa dapat ay ang chairperson nila, ang secretary general or presidente at yung 4 po ay companions. Opo. So, doon sa mga tatakbo sa national elections, dyan lang po sa Manila Hotel yung filing ng COC at hindi sila pwede maghain sa anumang COMELEC offices? Tama po, napaka-specific po ng paghahainan ng ating mga COC. For the senators and party list, dito po sa Law Department Off-Site Working Area sa 10th sa tabi ng Manila Hotel. Para po sa mga gobernador, vice-gobernador, pati na rin po members of House of Representatives at miyembro ng Sangguniang Panlalawigan dyan po sa provincial office ng COMELEC, with the exception of the National Capital Region kung saan dito po sila magpapile sa regional office ng COMELEC sa May San Juan. Para naman po sa mga mayor, vice mayor at miyembro ng Sangguniang Panlungsod o Pangbayan, doon po sa mga COMELEC office sa kani-kanilang bayan o lungsod dapat mag-file ng COC. Ang COC po na maling opisina ang pinagpailan ay ituturing na worthless piece of paper. Wala po yan. It's a mere scrap of paper and it's as if hindi po namin tinanggap. Meron din kayong pagbabago doon sa substitution, pati yung declaration sa mga nominees na mga party list po, Attorney? Tama po, nahinap po natin yun sa mga party list. Una po, sa ngayon, kung dati ay 5 lamang ang hinihinging nominado ng COMELEC, ngayon po minimum 10 na po. Ang pamamaraan pong ito ay ginawa ng COMELEC upang mabawasan na yung pagpapalit-palit ng nominado, lalong-lalo na po yung makatapos na ang halalan. Ngayon po, pwede pa sila magpalit, magdagdag, merong mag-withdraw, may mag-substitute basta sa pagitan ng October 1 to 8. Dahil pagdating po ng October 9, final na pong listahan na yan. Kung may mag-withdraw pa po dyan, ay hindi na papahintulutan ng COMELEC na mapalitan pa. At yung pong grounds na ginagamit dati, na inawalan ng intensyon, ayaw na o kaya po hindi natuklasang hindi kwalipikado, hindi na rin po papahintulutan ng COMELEC yan dahil magsasubmit po sila ng affidavit na qualified yung kanilang mga ninominate na mga nominees po doon sa kanilang listahan. At para naman po sa lahat ng klase ng kandidato, sa ating national at local position sa COC, pwede naman po mag-withdraw pa, pwedeng mapalitan yan, pwedeng magkaroon ng substitute basta sa pagitan ng October 1 to 8. Dahil po pag lumampas ng October 8, October 9 onwards, pwede pa rin mag-withdraw, pwede. Pero hindi na po papahintulutan ng COMELEC na magkaroon ng substitute. Ito naman po ay panlaban natin dun sa mga ginagawa na placeholders na iba nagpa-file din, iba tumatakbo, inaabuso yung deadline ng substitution. Ang papahintulutan na lang po October 9 onwards na mapalitan pa o magkaroon ng substitute ay yung dahilan ay namatay, na-incapacitate o na-disqualify yung original na kandidato.
Paalala po, kung kayo po mangyayari po itong bagay na ito ng substitution sa pamamagitan ng death, disqualification or incapacity, kapag lumampas po ng November 15, kailangan po kaapelyido na yung papalit sa ating mga original na kandidato. Opo, and naghigpit din po kayo para sa online campaign kasi alam niyo naman itong digital campaigning, ito yung umuusbong na rin na pamamaraan ng mga politiko or mga tatakbo sa halalan na sasamantalahin nila ngayon pong darating na eleksyon at campaign period. Tama po, nailathala na po ang COMELEC resolution patungkol po sa pagpaparehistro ng ating mga social media channels na gagamitin at higit sa lahat po yung pagbabawal sa maling paggamit ng artificial intelligence tulad na po ng deepfake. Sa ngayon po, hindi naman namin pinagbabawal yung mga mabuting gawain patungkol sa AI. Pero kailangan pong magkaroon ng identification o pagmamarka na nagkaroon ng enhancement dyan sa pamamagitan ng AI. And definitely po, yung ating paggamit ng deepfake, bawal po yan. Lahat po ng social media accounts na gagamitin sa pangangampanya na hindi na iparehistro ay ituturing po namin paglabag sa registration at ito po ipapatake down namin sa Facebook at sa iba pang social media channels dahil sila po ay kapartners na namin. Meron po kaming 11 commitment na naisagawa sa kanila noon pa po na nagawa po ito sa Portugal pa at nakahanda po kaming ipatupad ang lahat po ng guidelines na ito. Sa ilalim po ng inyong resolution na kaugnay nga dito sa registration sa mga social media accounts sa attorney, if ever man lalabag sila dito kasi kailangan iparegister yung lahat ng social media accounts nila, pages, websites, podcasts, blogs, vlogs at iba pa, kung sila po ay susuway rito, ano po yung maaring kakaharapin ng isang kandidato? And definitely po, lahat naman po ng paglabag ng COMELEC resolution na may karampatang pong pagkakaparusa, maaari po itong magdulot ng kanilang disqualification sa paglabag ng COMELEC resolution. Isa pa po, sisiguraduhin namin na kapag yung mga bagay na yun ay nai-report namin doon sa ating mga social media partners, mati-take down po yan at hindi nila magagamit po yan yung sa mga bagay ng pangangampanya. Dito po sa social media po, halimbawa attorney, kasi pwede kang gumawa ng maraming pages tapos pwede na may blue check mark, pwede kang maglagay ng supporters lang or mga friends, yung mga ganyan na maraming mga social media accounts at tapos sasabihin lang nila, ay hindi ko po hawak yan, hindi po yan yung official na social media accounts po namin. Paano po natin mareresolba po yan na attorney? Halimbawa, iisa lang or dadalawa lang yung official social media accounts niya. Pero naglipa na naman yung mga iba't ibang mga pages na lalagyan lang ng pangalan ng mismong kandidato, supporters, friends, pero sasabihin niya na, ay hindi yan sa akin. Iyan nga po yung intensyon ng ating pakikipag-partner sa Facebook, Kasi kung gagawin po natin dyan, kung kitang-kita natin na kinreate yung account para lamang magkampanya at hindi po talaga verified ito na isang tao na mayroong sariling social media account na nagpapahayag lamang ng advokasya, yan po yung magiging target natin ng ating violation. Kung matetrace po yan, na talagang konektado dun sa kandidato ay tuturing namin paglabag yan kung sakali man po na iba ang gumawa para sa kanila at hindi naman natin ma-trace sa kanila, wala rin pong problema. Ang importante po ma-take down namin at hindi magamit ang platform sa pamamagitan ng kanilang mga illegal na pangangampanya. At ayaw din naman po ng ating mga kausap na tech parties na tulad ng Meta, ng Google na magamit sa hindi pagsunod sa tamang batas yung kanilang mga platforms. Meron ding tanong dito, paano daw kung kalaban yung gumawa ng mismong pahina para masabi na lumabag yung isang kandidato? Naku, maganda naman po yan. Ang sinasabi po namin kasi laging may due process. Kaya nga po pagka meron kaming mga nakitang accounts sa ganyan, sila po ay aming ino-notify kung bakit ganito. Sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan doon sa mga kandidato na yan, ay maaari naman din nilang maituro sa amin na hindi sila ang kanang gumawa niyan. At ang maganda po dito, yung partner po natin mismo ay makapagtutulong sa tracing, pag-trace ng source ng accounts po na yan. At ang sabi nga po namin, bukod sa partner namin, mga technology companies, ay nandyan ang PNP, ang NBI, pati na rin po yung iba, ang DICT at DOST, pati NTC, para tulungan po kaming i-verify ang lahat ng bagay na ito. Marami na pong naglipa na rin, attorney, na mga tarpaulins, maliliit, malalaki, mga billboard, ng mga posibleng kakandidato, bigla na lang babati sa inyong fiesta at kung ano-ano pa, bigla na lang nagpapaskil ng mga paalala.
sa mga posibleng tatakbo sa halalan. Meron na po bang mga paglabag silang nagawa ukol dito? Wala pa po dahil ni isa po sa kanila ay hindi pa kandidato. In fact, kahit nga po sila makapag-file na ng kanila mga certificates of candidacy ayon sa Section 15 ng RA 8436 as amended by RA 9369, sila ay matuturing lamang na aspirante at hindi pa kandidato. Magiging kandidato lamang sila at lahat ng pagbabawal ay lalapat sa kanila sa unang araw ng pangangampanya. At for national positions po, ang unang araw ng pangangampanya, February 11. Sa local positions po, March 28. Yan din po ang eksaktong kaso ng Peñera versus Comelec kung saan malinaw po ang pagkakadeklara ng Supreme Court na talagang hindi pa sila kandidato until the day 1 of the campaign period. Huli na lang topic, Attorney, first din yung parliamentary election. Meron po ba kayong nakikitang hamon din dyan po sa BARM? And habol ko na rin, meron na ba tayong mga namomonitor ng mga election hotspots sa kasalukuyan po as early ngayon po? Sa election hotspots po muna, wala naman kami nakikita pa. Bagamat patuloy po ang pagbabantay namin doon sa mga lugar na historically ay nagkaroon po ng election-related incidents. So patuloy naman po kami magbabantay katuwang ang PNP at ang AFP at iba pang security agencies ng bansa natin. Para naman po sa BARM, tama po yan, talagang challenge po dahil first time po ito at ang malaking bahagi po ng challenge ay pagpapakilala ng halalang ito at pagpapaalam sa ating mga kababayan na nandun sa BARM para saan ba ito? Ano ba ang gagawin dito? Sino ang ihahalal nila? At ano ang mangyayari sa halalan? So ito po yung ginagawa ng COMELEC ngayon kung saan kami po ay nag-iikot sa iba't ibang bahagi ng BARM at katuwang ang ilang civil service organizations, pinagtutulungan po namin maiparating ang tamang impormasyon sa ating mga kababayan nang sa ganun, lubos po nilang maunawaan bakit sila bumoboto ng isa pang balota na may ito patungkol sa members of parliament nila at ano ang magaganap pagkatapos ang halalan ng first parliamentary BARM elections. Attorney, huli na lang talaga tungkol po dito sa PDP. Itong Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban, may desisyon na daw yung COMELEC hinggil nga dito na kinikilala ang paksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, ngunit ako po hihingi ng paumanhin sa inyo dahil alam ko po na pending at hindi pa pinal ito at magkakaroon pa po ng apela dito, kung maaari po ay hindi ko muna i-discuss ang bagay po na ito.